Magandang gabi mga kaibigan, at ngayon ay may bago tayong series. Tatawagin po natin na Cannon Road Series. Ang Cannon Road po mga kaibigan ay isang major road papunta at pababa ng Baguio. At ito po ay isang historical road at isa pang mga highlights sa mga turista. So, importante mga kaibigan na gawin po nating safe road ang Cannon Road, lalong-lalo na pagpanahon po ng tag-ulan at panahon ng malalakas na bagyo. Ang isang dahilan kung bakit ko naisipang gawin ang series na ito mga kaibigan ay dahil nung umuwi ako, huling uwi ko ng Pilipinas, ay nakita ko yung mga ginawa nilang road improvements. Bilang isang engineer ay sa tingin ko hindi po niya matumbok ang solusyon ng problema sa Cannon Road. Kaya dito po natin tatalakayin ang aking mga proposed permanent solutions. Ito po ang mga problema sa Cannon Road. Nandun po yung mga blind curves at nandun po yung tinatawag na snake curves. Itong mga snake curves, mga kaibigan, ay ito po ay prone sa mga accident at katulad din po ng mga blind curves, mga kaibigan. Kung pwedeng gawing straight, instead na maraming curves, ay pwede natin i-simplify yung curvature ng road, mga kaibigan. Kailangan din po lagyan ng mga signage. Ang Cannon Road po ay prone sa erosions dahil sa mataas na slope. At ito mga kaibigan, kitang-kita mga kaibigan na prone ito sa erosion. Parang dito naipon yung mga tubig, yung flow ng tubig. Itong falling rocks mga kaibigan, ito po yung isang pinaka-major problem sa Cannon Road. Kailangan po nito ang isang permanent solution para ma-solve po ang ganitong uri ng problema. So ito po yung mga ilan sa ginawa dyan sa Cannon Road. Ito, rock netting with anchors. Hindi ko alam kung anong gusto nilang isolve dito. Kung falling rocks plus yung erosion control or slope stability ang siguro ang isang purpose nila dito. Pero sa palagay ko, sa aking tingin bilang isang engineer mga kaibigan, ito po ay hindi po sapat na solusyon. Lalong-lalo na po mga kaibigan pag ganito kataas yung bundok mga kaibigan. Ito rin ang isang nakita ko dyan sa Cannon Road. Gumawa sila ng isang retaining wall. Yung ganitong uri ng extractor mga kaibigan, retaining wall, ay hindi po niya kayang isolve ang problema sa erosion dahil napakataas po yung bundok. So mataas yung bundok, gumawa ka ng retaining wall dito. So pagka nag-erode dyan, pupunta lang dyan yung lupa. So hindi po natin mapakinabangan yung ating retaining wall. Katulad nito, yung retaining wall hindi niya kayang dalhin. Dito mga kaibigan sa ganitong uri ng problema, meron pong mas tamang solusyon na dapat gawin dito mga kaibigan. Ang pinakamainam po dyan na solusyon mga kaibigan ay ito pong tunnel system. Pagka nailagay po natin itong ganitong uri ng solusyon mga kaibigan, ay sigurado po tayong safe against falling rocks. At kahit na mag-erode dito sa taas, ay didiretso ang mga lupa sa baba at safe yung nasa loob. Ito po ay didiscuss po natin ng mas detalye sa susunod po nating episode mga kaibigan. Bukod po doon sa sinabi ko kanina na viaduct tunnel, ang isa pong pwede natin gawin dyan sa Cannon Road ay geometric intervention, slope terracing mga kaibigan. Ito po isang magandang paraan para mapabagal yung flow ng surface runoff or yung tubig. Katulad nitong terracing, very effective po ito mga kaibigan sa pag-resolve ng mga erosion. So yun po mga kaibigan ang mga ilan sa mga solusyon. Pagka natapos po ang series na ito mga kaibigan, mabibigyan po natin ng malinaw na solusyon ang problema po sa Cannon Road. At higit sa lahat mga kaibigan, hindi po natin babalikan taon-taon ang pag-repair or pag-maintain sa Cannon Road. Dito po natin tatalakayin ang mga bagay-bagay na ito.